Ito po, Romualdez calls for unity, healing during Holy Week. Unity daw tsaka healing ha. Isahin na lang natin yan. Dalawa po sila ni BBM eh. Ito po, si BBM din po. Nanawagan din po. Sabi ni BBM, Marcos Jr. nanawagan ng unity. Naway patatagin ng Holy Week ang ating paninindigan na maging isang bansa, isang bansang ginagabayan ng pananampalataya, nagkakaisa sa layunin, at pinasisigla ng walang pag-iimbot ng paglilingkod. Ganda na magsalita, no? No? Ang gagaling po nila magsalitang magpinsan, no? Unity. Alam niyo po kung bakit epokrito 'tong magpinsan na 'to? Pwede talaga kayong manawagan na unity. Pero wala pong maniniwala sa inyo kasi yung mga tauhan ninyo mismo, yung mga tauhan ninyo mismo sa Kongreso, ang walang tigil po, no? Wala pong tigil sa paggawa ng paraan para ma-impeach po si VP Sara. Wala na nga pong ebidensya eh. Naghahanap pa po ng ebidensya sa pamamagitan ng fishing expedition. Alam niyo po, Mr. President and Mr. Dating Speaker, ang pinakamalaki pong katunayan, nakikita po ng mga Pilipino na hindi po kayo sincero dyan sa panawagan yung unity. Kasi kung sincere po kayo, ang laking bagay po, no, ng pag-uusig ninyo sa mga Duterte sa pagkakawatak-watak ng Pilipino. Yan po ang pangunahing nagkakawatak-watak po tayo ngayon. Aminin nyo man at hindi, i-deny nyo man ang i-deny, yung Duterte po ay malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas, supporter po ng mga Duterte. Yung patuloy po ninyong pag-uusig sa mga Duterte, yan po ang nakikita namin na kaya kayo ay hindi kayo kinakikitaan ng sincerity. No? Paano nyo sasabihin na mag-unite tayo, magkaroon tayo ng unity? Samantalang ang may pinakamalaking puwersa sa Pilipinas ngayon, yung mga Duterte group, ang may pinakamalaking puwersang politikal, pinakamaraming supporters, yung mga Duterte, ay patuloy po ninyong inuusig. Hindi po ba napakaganda sanang gesture, Mr. President, kung kayo mismo, no, ang manawagan sa mga kapwa, sa mga tauhan ninyo, tauhan nyo yan eh. Kayo mismo ang manawagan na itigil nyo na yung ka-impeach kay BP Sara. Total, matatapos na naman yung termino ko. Mag-unite na tayo, may crisis ngayon. Sabay manawagan din kayo sa ICC na nagkamali kayo sa pagpapadala nyo kay Tatay Digong. Baka makitaan pa namin kayo ng sinseridad. Kasi, alam nyo Mr. President, na nakikita po namin, gamit lang sa inyo ang lahat eh. Pati nga yung China. Diba? Lahat ng mga tauhan nyo. Kung makakondina sa mga China, sa mga tao na nakipagmabutihan sa China, ang tawag nyo kagad, pro-China, mga traidor ng bayan. Ngayon po, kayo mismo, nakikipag-usap sa China para sa langis. Kayo mismo, nakikiusap sa China para bentahan tayo ng dati nilang binibenta ng mga gasolina at diesel. Mr. President, kung nagawa nyo sa China na magbago kayo ng stand, bakit hindi nyo po gawin sa mga Duterte? Hindi, tuloy-tuloy lang. Sa isang banda nananawagan kayo na unity, pero
Lahat naman ng mga tauhan ninyo, gustong sibakin sa puwesto si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment. At hindi parehas na impeachment, impeachment na mga mandurugas. Impeachment na, ngayon pa lang naghanap ng ebidensya. Kung tutuusin, Mr. President, dapat absuelto na si VP Sara dahil wala naman talagang malinaw na ebidensya, eh. Ang hamon nga namin, ano pa bang hinihintay niyo? Sabi niyo may numero na kayo diyan sa impeachment. Sabi ninyo may ebidensya kayo. Katunayan pinagbotohan niyo na sufficient in form, substance, and grounds. Pati grounds for impeachment, sufficient. Sabay maghanap pa lang pala kayo ng ebidensya. Mr. President, hindi nyo sabihan yung mga tauhan nyo, lalo ni anak mo, na nangunguna sa pangangalap ng pirma para makabuo ng 1/3. Anak mo nangunguna dyan para makakuha ng pirma kay VP Sara, eh. Laban kay VP Sara, eh. Tapos sasabihin mo, unity. Saka nga pala, Mr. President, kumusta na nga pala yung kumusta na nga pala yung makukulong sa December? Yung hindi maganda magiging Pasko nung December. Balita ko, maganda Pasko nila. Balita ko, wala kayo napakulong. Kumusta na pala yung ICI, Mr. President? Balita ko, walang silbi ICI. Balita ko, Mr. President, pinaglaruan nyo lang kami sa ICI. Eto po, tanong, ano ang ginagawa ng gobyerno ngayon sa dinadanas nating problema? Anong klase raw paliwanag? Ine-expose ko nga po sila. Anong klaseng unity? Ngayon kung magagalit ka sa akin, hindi po ako nananawagan ng unity. Si BBM po tsaka si Martin. Galit na galit ka pa sa akin. Ine-expose ko nga yung unity nila na ipokrito. Kaya talaga tayong magagawa. May mga ganyan tao, eh. Yes. Basahin lang natin, Mukhang magkaiba kami ng pananaw nito, eh. Anong klaseng paliwanag yan, Badong? Huwag mo nang paniwalaan at huwag kang umasa na ang adik ay may Kamot na lang ako. Teka po, baka marami sa inyo katulad nito mag-isip. Hindi po ako naniniwala sa panawagan nila unity. Sabi ko nga, ipokrito yan, eh. Dahil pinapaliwanag ko nga po sa inyo na nananawagan sila ng unity pero mga tauhan nila yung nag-impeach kay VP Sara. Mahirap po bang paniwalaan nyo? Ano po ba hindi nyo maunawaan? Gusto po nyo sabihin ko? Yung gusto nyo yung sabihin ko, yung gusto mong marinig? Sige, sasabihin ko na. Hindi ako naniniwala na si BBM ay sincero. Ang ibig po sabihin ng sincero, hindi na siya ay tapat. Hindi po ako naniniwala na tapat sila na nananawagan na unit. Hindi ko alam kung, alam nyo po, ilan nyo na rin po ang pagiging hater sa mga DDS vloggers. Kasi kung pati kayo, ng mga Duterte supporters, magagalit pa rin sa amin, ay anak ng pupa. Di mo maintindihan, sa madaling salita, Brad, o alam kung Brad ka o babae ka, sa madaling salita, Brad,
Sana inuunawa mo yung sinasabi ko. Binabanatan ko nga yung panawagan niyang unity. Dahil hindi nga totoo yan. Anak ng pupa naman, oh. Lahat nauunawaan yung sinasabi ko. Yung panawagan nilang unity, ang binabanatan ko. Ginagawa kong halimbawa yung ICI. Ginagawa kong halimbawa yung ipapakulong daw nila yung mga magnanakaw noong December. Eh. Kailangan ba? Sige, balik na po tayo. Para lang po, baka kasi may nalito ding sa inyo. Brad naman. Magkakampi tayo. Wag pa irali. Ano ka ba naman? Sige. Para sa kapakanan ni Brad, binabanatan ko po si BBM. Okay na ba sa yun? Okay, balik po.